Sa napipintong pagsabak ng Gilas Women sa FIBA 3-on-3 World Cup, nagbanta si Coach Anton Altamirano. Nagugulati nila ang mundo. Ibinulgar naman ni Benny Boatwright ang nalalabing hearing sa Senado para tuluyin siyang makumpirma nito. At ang ilan nating mga kababayan, itinutulak ang walang import or naturalized players sa hanay ng Gilas sa international na competition. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Mabigat ang pangakong binitiwan ni 3-on-3 Gilas Women Coach Anton Altamirano ng makapanayam ng media. Ayon sa kanya, gugulatin nila ang mundo sa oras na sumalang na sila sa FIBA World Cup na gaganapin ngayong June 1 to 7 sa Warsaw, Poland. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Altamirano sa report ni Mark Ray Montejo ng Manila Bulletin. Sa ngayon, wala kaming pahinga. Tuloy-tuloy ang training. Bago mag-June, marami kaming lalaruan kasi short preparation at packet tournaments. At sa madaling salita, walang tigil para sa amin. Sigurado na papasok kami sa World Cup na ire-represent ang bansa sa abot ng aming makakaya. Ano man ang maging resulta, taas no kaming lalaban at ibibigay ang lahat. At gugulatin namin ang mundo. Gugulatin ang mundo ha? Ano to? Kay Soto ba to? Joke lang ha, but seriously, strong statement po yan mula kay Coach Altamirano. Kapag sinabing gugulatin ng mundo mga playoffs, hindi lang basta kumpiyansa yan eh. Parang pinapahiwatig na rin yan na may maaasahang magandang ipapakita ang team. Kahit hindi niya diretsahang sinabing umasa ang mga Pilipino sa resulta, di ba? At kung titignan mo ang ginagawa nilang preparation, may basehan talaga ang kumpiyansa niya na yan. Tuloy-tuloy yung training nila, walang pahinga at sinasabayan pa ng sunod-sunod na laro para mas mahasa ang chemistry at sistema ng team. Hindi ito basta ensayo lang. Game level preparation talaga para masanay sila sa pressure at competition. Dagdag pa rito mga playoffs, malaking boost sa kanila yung naging performance nila sa FIBA 3-on-3 Asia Cup kung saan umabot sila sa second place. Hindi lang simpleng achievement yan ha. Moral booster yan na nagpapatunay na kaya nilang makipagsabayan sa international level. At dala nila ngayon yung confidence na yon sa mas malaking laban. Ngayon papasok pa sila sa mga packet tournaments na sobrang importante sa paghahanda, di ba? Dito nila masusubok yung rotations, adjustments, at decision making sa actual game situation. Kaya kung pagbabasehan ng lahat ng mga playoffs, hindi lang basta salita yung gugulatin ng mundo. May pinaguhugutan talaga dyan si Coach. Samantala, kung nagbanta si Coach Altamirano na gugulatin nila ang mundo, ibinulgar naman ni Benny Boatwright kung ilan na lang ang dadaluhan niyang hearing sa Senado. Hearing na magkukumpirma ng kanyang pagiging isang Pilipino at tuluyang makabilang sa hanay ng Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Benny Boatwright sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa tingin ko, may isa na lang kaming hearing sa Senado at sa tingin ko, okay na ako pagkatapos nun. Masaya ako na nandito ako. So okay po yan na isang hearing na lang talaga at posibleng makonfirm na si Benny Boatwright bilang Pilipino, di ba? Malaking bagay ito para sa Gilas Pilipinas kasi nga habang tumatagal, nagkakaedad na rin si Justin Brownlee at kahit wala naman direktang sinasabi na papalitan siya agad, mas maganda pa rin na may ready na option ng team para sa hinaharap, di ba? Pagdating sa maitutulong ni Boatwright, malinaw na malaking potential niya. May size, may outside shooting, at kayang gumawa ng sariling opensa. Ito yung klase ng player na pwedeng magbigay ng dagdag na scoring at versatility dito sa Gilas Pilipinas. Lalo na laban sa mas matatangkad at mas physical na international teams. Hindi lang siya basta backup option mga playoffs. Kung hindi pwedeng maging susi sa panalo, depende sa sistema na gagamitin ni Coach Tim Cone. Yung dahilan naman kung bakit hindi siya nakadalo sa confirmation ni Diop at Min sa 3-on-3 men and women, simple lang yan mga playoffs, may ongoing game siya nun at nagkaroon ng conflict sa schedule. Dahil aktibo pa siya sa liga sa KBL noong time na yon, hindi niya basta maiwan ang commitment niya, di ba? Kaya hindi siya nakasipot sa hearing kahit importante yon. Sa kabuuan, mukhang nasa tamang direksyon na ang proseso niya at kapag tuluyan na itong naayos mga playoffs, malaking tulong to sa Gilas kasi nga mas lalalim yung kanilang option. Hindi man agad-agad kapalit ni Brownlee pero siguradong dagdag lakas siya na pwedeng sandalan ng national team sa mga susunod na laban. Habang isang hearing na lang ang hinihintay ni Boatwright, humihiling naman ang ilan nating mga kababayan para sa mga Pilipinong manlalaro. Ayon sa kanila, mas mabuting walang import or naturalized players sa oras na sumabak na sila sa Asian Games. Ito ay para umano malaman ang kanilang kakayahan. Narito ang kanilang kahilingan. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Mas okay sana kung all Filipino para makita natin kung nasaan na nga ba ang talent ng Pinoy. Pag all Pinoy, meron at merong lalabas na leader or go-to guy. Lalaki pa ang kumpiyansa nila. Alam niyo, maganda yung idea ng all Filipino sa Gilas dahil talaga makikita kung nasa na yung antas ng local talent, di ba? Yung leadership at chemistry ng mga players kapag wala yung naturalized support tulad ni Brownlee, Jordan Clarkson, Kwame, and of course, si Benny Boatwright.
Sa ganitong setup mga ka-playoffs, mapipilitan yung mga local players na mag-step up bilang tunay na leader at go-to guy. Kaya pwedeng tumaas ang kumpiyansa at maturity ng team in the long run. Pero sa practical na usapan mga playoffs, malaking adjustment to para sa Gilas. Sanay na ang team na may isa o dalawang elite na sasandalan sa crunch time. Kaya kung aalisin ang imports, mababawasan ang scoring punch at experience sa high-pressure situation. Posible maging maganda ang simula dahil mas team-oriented. Pero kapag digitan at malalakas yung kalaban, dun lalabas yung kakulangan sa consistent go-to-scorer at late-game execution. Kung ikukumpara sa China Men's National Basketball Team, may mga pagkakataon talaga na puro locals ang ginagamit nila, di ba? Pero dahil sa sistemang matagal na nilang binuo at discipline sa team defense at structure, nagagawa nilang maging competitive kahit walang import sila dyan. Ibig sabihin, hindi lang talent ang labanan, kung hindi, sistema at consistency ng programa. Sa Gilas kasi, ang reality, nasa transition pa rin kung saan mahalaga ang mix ng naturalized players at locals para makasabay sa international level. Kaya kung all Filipino yung isasalang natin, magandang eksperimento yan para sa long-term growth, pero sa short-term competitiveness, tiyak na mas challenging lalo na laban sa mga teams na may size, lalim at NBA level talent. So guys, maraming salamat.